first step ay mag-a-assign si manager ng order kay picker. So dito sa system natin, merong accountability kung sino bang nag-pick ng mga item na yon. At if ever na ang customer ay nagreklamo na mali ang kanyang na-receive, meron tayo sa system na monitoring kung sino bang may accountability sa order na yon. Next, si picker ay gagamit ng PDA para makita niya kung ano-ano ang mga order na na-assign sa kanya. And then, kukuha siya ng bin at i-scan niya ito, katunayan na dito niya ilalagay ang mga items na kanyang pinik. Since dito sa ating system ay naka-per location tayo, si picker hindi siya mahihirapan kung saan niya i-locate ang item na na-assign sa kanya. I-scan niya ang item and i-scan niya ang location. Kapag maling item, maling location ang in-scan niya, hindi magpo-proceed ang order. Next naman ay sa quality checking. Dito, i-check ni QC o ni quality checker kung tama ba ang item na na-pick ni picker. Dito rin ang printing ng waybill. Dito sa aming warehouse, meron kaming mga ginagamit na CCTVs in case na magreklama ang customer. Meron kaming pruweba for dispute. So, maaaring nyo rin itong maging workaround sa inyong mga warehouse. Next naman ay ang packing. Since tama na ang mga item na na-pick at na-quality check na ito na ang time para i-pack ang item. Para naman sa last part ng order processing, ito na ang time na i-dispatch natin ang mga items. Ito na rin ang time na mag-trigger na ito sa mga marketplaces na ready to ship. Kapag cancelled ang order, kapag duplicated ang order, mag-e-error ito at hindi ito magpo-proceed sa ating system.